Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa uri ng paglalapi. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa uri ng paglalapi. Narito ang layunin ng aralin. Una, matukoy ang mga uri ng paglalapi. Ikalawa, maibigay ang kahulugan ng bawat uri. At ikatlo, magbigay ng sariling halimbawa. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan kong makikilala nyo hindi lamang kung ano ang panlapi, kundi pati kung paano ito ginagamit para makabuo ng bagong salita. Unlapi, panlapi na nasa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, unlaping ma plus salitang ugat na ganda equals maganda. Ikalawang halimbawa, unlaping plus salitang ugat na awit equals umawit. Kapag ang panlapi ay idinaragdag sa unahan ng salitang ugat, ito ay tinatawag na unlapi. Isa ito sa mga pinakakaraniwang paraan ng paglalapi. Ang ikalawang uri ng panlapi ay tinatawag na gitlapi. Gitlapi, ito ay panlapi na nasa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ugat na sulat, kapag dinagdagan ng gitlaping ito ay magiging sumulat. Ang salitang ugat na lakad naman ay kapag dinagdagan ng gitlaping magiging lumakad. Kapag ang panlapi ay inilalagay sa gitna ng salitang ugat, tinatawag natin itong gitlapi. Kadalasang ginagamit dito ang panlaping Ang ikatlo naman ay tinatawag na hullapi. Ito ay panlapi na nasa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ugat na sulat, kapag dinagdagan ng hullaping ito ay magiging sulatan. Kung nasa hulihan naman ang salitang ugat, ang panlapi, tinatawag natin itong hullapi. Napapansin nyo bang nagbabago rin ang bigkas ng salita? Ang ikaapat na uri ng panlapi ay tinatawag na kabilaan. Ito ay panlapi na nasa unahan at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ugat na ganda, kapag dinagdagan ito ng unlaping ka at hullaping ito ay magiging kagandahan. Ang salitang ugat na lakad naman, kapag dinagdagan ng unlaping pa at hullaping ito ay magiging palakarin. Kapag dalawang panlapi ang ginagamit sa unahan at sa hulihan, tinatawag itong kabilaan. Karaniwan itong ginagamit para magpahayag ng mas masining na ideya. Para subukin ang inyong natutuhan sa paksa natin ngayong araw, naghanda ako ng ilang katanungan. Panuto, tukuyin kung unlapi, getlapi, hullapi o kabilaan ng panlapi ng mga sumusunod na salita.
Unlapi, unahan ng salitang ugat. Gitlapi, gitna ng salitang ugat. Hulapi, hulihan ng salitang ugat. Kabilaan, unahan at hulihan ng salitang ugat. Ngayon, alam na natin na maraming paraan upang mabago ang salitang ugat. Depende sa kung saan inilalagay ang panlapi. At lahat ng ito ay mahalaga upang mapalawak ang ating bokabularyo. Uri ng paglalapi. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya. Atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.